morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na It's a Trap. So ngayong araw na to, ay sasagutin natin yung isang tanong na bakit daw may special treatment tayo, no, sa ibang mga halaman. Kumbaga hindi pare-parehas yung binibigay natin na level ng care sa kanila. Like for example, itong pinks na to, bakit naka-cage to, na naka-secure? Bakit ang Helianthera mas dinidiligan natin? Bakit yung ibang halaman nasa labas okay naman, diba? Bakit yung iba nasa ilalim, iba nasa ibabaw? So yun yung na-observe nung kasama natin dito na maliit na bata, si Sam. Bakit daw may mga special treatment ako sa iba't ibang halaman? Tingin ko ito yung tinutukoy niya dun nung tinanong niya. Itong mga pink na nasa cage. Ayan. Nung tinanong niya sa akin, sabi niya, Papa, bakit etong mga halaman mo nandito? Bakit may special treatment ka? Yung ibang mga plants mo, yun, nasa labas lang. Tapos ito yung nasa loob, tapos naka-cage pa. Ang sagot ko sa kanya, sagot pa lang ako, inunahan na niya agad ako ng sagot. Sabi niya, siguro mahal yan. In-exaggerate niya yung mga sagot. Siguro 10,000. Sabi ko hindi. Ito worth 5,000. Mahal pa rin, diba? Lahat siya ng mga ping na nandiyan worth 5K. Kasama yata to sa gilid. So, bakit nga ba may mga special treatment tayo? Bakit natin ilalagay sa cage? Ating meron pang mga sphagnum mo sa gilid, no? Yan, tapos naka-cage pa, tapos nakita niya siguro may bawat paso may label, no? So, malamang kayo alam niyo na yung sagot. Pero bakit nga ba may special treatment tayo? Doon ko rin na-realize na kahit tayo na medyo matagal na nag-aalaga ng mga carnivorous plant, meron pa rin tayong mga ginagawa na mga technique or management sa ating mga halaman para ito ay mabuhay natin. Let's say for example, ito nga yung bagong dating ng pinicula, no, bakit natin nilagay dyan? So ang dahilan ko personally bakit ko nilagay dito, unang-una dahil dun sa daga. Unang gabi pa lang kinain na siya ng daga. Hindi ko rin alam bakit. Siguro dahil bago sa panlasa nila or pangamoy o paningin nila pang halaman. Ito yung naging target agad nila na mga halaman, yung nasa cage, no? At sabi ko, hindi pwedeng gano'n, no? Kaya kumbaga ang hinayang ako dun sa kinain nila na ping, dahil wood sa maliit lang yung ping na na-acquire ko na yun, manipis yung ping na ganong klase, kaya mahirap buhayin, lalo na kung propagation kumbaga instantly, no, kapag dating dito pinropagate agad. So mahirap alagaan, tapos ganun pa nangyari. Kaya yun, nilagay ko sa cage para hindi siya makain ng daga. Bukod sa daga, may parang may kumakain pa rin. Tingnan nyo itong isang ping ko dito. Ano pang pangalan na ito? Pinicula tina ba to? Yan, Pinicula tina. Kung mapapansin nyo, ayan, may mga ngat-ngat siya ng, hindi ko alam kung daga pa rin yan, pero wala na. Parang wala na akong makitang daga dito sa akin sa taas. May pa isa-isa pa rin ako nahuhuli, pero think galing na sa baba yun kasi iba na kulay niya. So palagay ko nakapasok dyan ay ipis. May ipis rin dito sa growing area. Kahit saan naman siguro na may pwede silang kainin at pamahayan, nandun sila. So yun, kinain sila ng ipis, pero hindi siya, hopefully hindi siya mamatay kasi may mga new growth naman siya. Tapos yung ibang mga katabi niya na ping, yan, no, okay naman yung growth, kaya lang nagiging bumabalik na sila sa kulay nila na green kasi nga hindi sila masyadong naaarawan at naalagyan ng, kasi galing sila sa sa grow light, artificial light.
Kaya nag-green talaga sila. Ayaw ko nang buhatin kasi nga ayaw ko magalaw. Sa stage na to na ina-acclimate ko sila, hindi ko talaga sila gustong galawin. So yun yung mga special treatment ko sa kanila. Tapos may ginawa rin tayong pew propagation dyan. Sa tingin ko may mga successful tayong propagation tulad nitong Condoya, Esriana pala to. Meron ng tumubo. Tapos etong kinain talaga ng daga, ayun yung propagation natin na isa nag-strike rin, pero yung iba hindi. Sabihin kahit isa may natira, ayun ang mahalaga. Tapos sa iba sa tingin ko magiging successful din yan. So tatalian ko na to bago ko makalimutan mamaya pag alis ko. Dito naman tayo sa isang ping na mas malala yung lagay. Kasi nung dumating to, hindi rin galing sa ibang bansa yata to eh. So pagdating dito, binenta agad. Binili ko agad kasi wala pa rin ako nito. At medyo mura rin yung pagka-out. So ang dami kong propagation ng Pingicula moranensis F. rosei Japanese strain. Ayan. Pero ang natira na lang mother plant na napakaliit. Dati napakalaki na ito, ngayon napakaliit na. At ilang propagation na nag-survive. Isa, dalawa, tatlo, apat. Na hopefully ay mag-strike yan. Kasi nasa 10 to 15 propagation yung ginawa ko. Natira na lang apat. Ayan ang realidad. Pero at least may mother plant pa tayo at may mga matitirang propagation. Dito naman sa Pingicula Weser, wala talagang nag-survive sa propagation ko. So isa lang yung mother plant lang. Hopefully mag-survive talaga yung mother plant. Itatanim ko yan sa mas magandang media kapag wala pa akong budget ngayon. Talaga naman. Wala kasi tayong ngayon, ibang racket paliban sa halaman, no? So ayun. So ayan, tapos ito naman yung Pingicula gypsicola ex agnata. So ayan. So ito may propagation tayo na isa lang ang naging successful dito. Ayan. Pero mukhang positive tayo dito. Ayan. Kung makikita nyo, ayan, tandaan nyo na yan kung paano ginawa ko. Kasi pagkatanim ko, sabi ko mukhang okay yung ganitong pagtanim sa kanya. Yung kabilaan naka-cover, diba? Tapos may growth agad dun sa dulo. Hindi ganun kaganda yung quality ng media ko, pero nilinisan ko na to. Kaya lang ang daming tumubong mga damo-damo. Natanggalin ko yun mamaya. Tapos mother plant buhay naman, kaya okay tayo nyan. Ayan. So ano pa ba yung special treatment na sinasabi ng anak ko? So ito lang naman yung sinabi niya, pero dadagdagan ko na para alam niyo na, no? Sa mga ping special treatment bukod doon sa nasa loob, itong cyclosecta. Ang cyclosecta halos parehas lang naman yan ang propagation sa ibang ping, pero ang ayaw ng cyclosecta ay masyadong basa yung media. So pag masyadong basa ang media, natutunaw yung propagation ng cyclosecta. Ibig sabihin hindi tumutuloy yung mga propagation mo. Tapos yung mother plant mo, imbis na lumaki, natutunaw ng paunti-unti. So ang ginawa ko ngayon, hindi ko masyadong binasa, konting mist lang. Tapos imbis na nasa taas, binaba ko kasi naarawan sila ng gusto sa taas. So yun, i-obserbahan ko pa. Kung hindi maging successful dito sa baba, iaangat ko ulit. Tinry ko lang kanina na ibaba. So yun, no? Ayun, mga special treatment daw, sabi ng aking maliit. Tapos pagka may mga propagation kasi kayo, ayaw nyo rin sila na paarawan ng gusto. Bakit? Kasi pag pinarawan nyo ng gusto, matutuyo agad yung propagation materials. Walang chance na mag-strike tulad nito. Ayan, diba? Pagka pinabayaan nyo yan at hindi nagagalaw sa isang lugar, nag-i-strike sila. Pero pagka nagagalaw yan at naarawan ng gusto, natutuyo at wala silang chance na mag-propagate.
Ayan. So, ayun yung mga special treatment. Ano pa ba? Ito yung mga bagong galing naman sa masyadong malilim na lugar, no, papunta sa mas mainit na lugar. Kapag after replanting, hindi ko man na rin pinaarawan ng gusto yan. Shaded lang muna. Ayan. Drosera nidiformis. Sa mga Helianthera, alam nyo na to kung paano. So, to give you some idea lang dun sa mga bagong bili. Kanina may bumiling Helianthera pati ng isang araw. Ginagawa ko dito, didiligan ko lang regularly. Misting. Kasi pag hindi mo to minis, natutuyo sila. Ito yung karanasan ko sa outdoor growing ng Helianthera. Ewan ko lang kung sa indoor kung ganito rin ginagawa nila. Pero ako sa outdoor, lagi ko silang minimis kasi lagi sila natutuyuan. Kapag hindi ko sila nadiligan ng ayos tulad nito, ayan, natutuyo. Hindi matuyo yan. Ayan. Lalo na yung mga juvenile pa yung mga traps nila. Yung ganito pa lang yung mga picture pa lang. Ayan. Pagka ganyan pa picture, madali pang matuyo yan. Kaya didiligan nyo ng mas maigi. Kapag ka matured picture na, so medyo madali na makasalo ng moisture yan. Kaya sakto lang. Kasi malagyan lang ng tubig yung kanilang mga picture. No, tapos huwag na yung laging ginagalaw. Kasi pag ginagalaw nyo, hindi yan lalaki. Pag hindi nyo ginagalaw, lumalaki sila, dumadami. So ayan. Try na natin ang pandilig. So ayun lang naman yung mga special treatment na sinasabi ng maliit natin. Pagdating naman sa pulsan, ang special treatment dito. Isang dahilan din kung ba't ako gumawa ng video ngayon para palalahanan kayo. Nasa outdoor, no, magdilig kayo ng mas maigi ngayon or mas madalas kasi masyadong mainit ngayon ang panahon. Malamig sa gabi, sobrang init sa araw. Sa daytime. Ayan. So, dinidiligan namin to pag gising sa umaga, tapos na kami mag-breakfast. Akyat dito, tapos dilig. Maganda yung halaman sa sa labas, kaya lang medyo mahirap i-manage. Tapos ito pala yung mga drosera na nilabas ko kanina lang. So, ayan. Pagka ganito, dapat didilig uli ako na ito. Hindi ko ba ito nadilig kanina? Anyway, so kailangan didiligan natin. So, ayan pagka nag-aarawan na sila, gumaganda na sila po unti-unti. Ganda talaga ng sphagnum moss, tignan nyo. Pagka sa outdoor, mas mahirap pala mag-alaga ngayon sa loob. Kailangan siguro nila yung hangin Ganda ng sphagnum moss. Hangin. Tsaka yung araw. Kasi yung araw nakakatanggal ng fungus. Hindi nabubuhay yung fungus sa sikat ng araw. So yun, no? Pagka nasa pulsan yan sila or sa mas maaraw na lugar, siguraduhin na magdilig kayo ng regular. Huwag yung hayaan na hindi kayo makapagdilig kasi natutuyo sila. So, bisitahin nyo lang kung tingnan nyo kung enough na yung once a day na dilig or kailangan gawing twice a day. Kapag nakita nyo na madaling matuyo yung media or masyadong mabilis yung pagka decline ng ganda ng halaman nyo, kung mabilis yung pagkatuyo ng dahon or pagkulubot ng mga dahon, kailangan mas didiligan nyo yun. So ayun yung mga special treatment, no? Mag nyo masyadong stressin yung halaman kung hindi pa naman ganun katibay. Kasi sobrang tibay na yun, stressin nyo para lalong gumanda. No, pagka ibig sabihin ng stress yung mas direkta yung araw. Kasi pagka masyadong direkta yung araw tapos hindi pa nga
hindi pa ganun ka ano, madali silang mamatay. Pero pagka acclimated na sila sa paarawan, okay lang sa kanila. Kahit seedling kaya mabuhay. Ayan, meron pala akong natanim, rob candle nabuhay. Ngayon ko lang nakita yung rob, ano, ilan lang ito nabuhay, dalawa, 1, 2. Ganda nila oh. Mag-dark kaya kulay na ito pag tumagal. Ganda ng ano, ganda ng pagka-form ng traps niya. Ay, ng dahon niya. Anyway, baba na ako, init. Sakit sa ulo. So, yun lang muna. Salamat sa inyong panonood. At sana inom kayo lagi ng tubig kasi mainit ngayon. So, yun lang. God bless. Bye-bye.